Welcome back again mga sir, this is Wex. So sa video na to is magbibigay ako ng tips and tricks or hacks sa paggamit ng equalizer. So yung unang hacks na ituturo ko sa inyo mga sir is kung nahihinaan ka sa tunog ng ating equalizer and then masyadong mababa yung output nyo or hindi halos umiilaw yung LED indicator ng ating equalizer. So ibig sabihin yan is nakalogin yung ating setup. So paano natin maaayos yan is punta tayo sa likod ng equalizer. Ito yung connection natin mga sir. So una, ito yung nanggaling sa mixer natin or other output na papasok sa input ng ating equalizer. Ay yung gagawin natin dito kasi is magka-DC chain tayo na tinatawag from channel 1 papunta sa channel 2. Gagamitin natin yung dalawang channel ng equalizer natin. Recommended talaga na dalawa yung channel ng equalizer na gagamitin natin. So ngayon, i-DC chain natin yung output ng channel 1 papunta sa channel 2. Or pwede rin natin tawagin na series connection. Ayan, output ng channel 1 papunta sa output ng channel 2. And then lastly, kailangan natin ng output na nanggaling sa channel 2. Summarize ko, ito yung nanggaling sa mixer or other processors natin. Output, babalik sa or magdi-DC chain sa channel 2. And then yung output ng channel 2, then yung final output ng channel 2, ito na yung pupunta sa ating amplifier. So nakapin na yung music natin, may signal na tayo sa mixer. So ngayon channel 1 test natin. So mahina, ayan o. May pumapasok na signal tayo sa channel 2. Kung siya lang, ayan, mahina. So kudutay natin dalawa. Ayan. Dumagdag yung output natin kasi kung channel 1 lang, medyo bitin yung tunog niya kahit punuin pa natin yung levels nito. So bantay-bantay na natin huwag mag-clip. So paano naman gamitin yung equalizer kung gusto natin tunuin yung microphone natin, kung gusto natin kumanta or mag-video okay, and then syempre tanggalin yung feedback. So turuan ko kayo kung paano. So una, hanapin natin yung insert sa mixer natin kung saan nakakonect yung ating microphone. PL po yan, karamihan, yan, PL po yan yung ginagamit. So yung dulo ng insert, ito na, pupunta to sa input ng ating equalizer. So ayan, pasok. So ayan, galing insert, papunta sa input. And syempre kailangan pa natin ng isang PL. Ayan, nahulog. And then hanapin natin sa mixer yung return. So ibig sabihin yan, return po yan ng insert sa mixer natin. So lagyan natin yung PL dyan. And then syempre, yung return, pupunta to sa output ng ating channel 1 sa equalizer. Ayan, summarize ko, insert, punta sa input, output, babalik sa return. So ito na yung mic natin. Hey, mic test, 1, 2. Ayan, may signal na tayo. So nag-feedback po yan, may signal, ibig sabihin may signal na tayo sa equalizer natin. So explain ko muna kung ano yung ginawa ko sa setup na to. Kasi nag-input tayo dito ng mic, kailangan po ng mic natin ng preamp. So dito sa mixer may preamp po yan. So kung didirect na tayo sa equalizer, XLR ka lang dito, hindi po yan gagana. Sobrang hina or sobrang pangit ng tunog kung nakadirect lang tayo ng microphone sa equalizer. So kailangan talaga natin ng mixer para may preamp po yan. So and then mangyayari, papasok na yung signal ng microphone dyan sa ating gain. So kailangan natin ayusin yung gain para kung palakasin yung preamp natin o yung volume. Medyo mahina pa yung signal natin. So dagdagan natin ng gain. Ayan, lumakas na. Once na pumasok na sa gain, hindi na po siya dadaan dito. May tinatawag tayo na pre-fader na auxiliary. Parang ganyan yung nangyayari. Hindi na siya dadaan dito sa EQ. Kasi dito na tayo mag-adjust ng EQ and wala rin siyang effects. Lahat dito. Kaya tignan mo na kami ito. May signal pa rin tayo. Lalabas na yan sa insert. So sa insert, pupunta yan sa ating input ng equalizer. Then syempre pinaprocess natin dito, pupunta na yan sa return para babalik sa main out ng mixer natin. Ayan. Kino-control natin yan gamit ng return. So kung walang return, walang signal. So yung mangyari, pwede na tayo mag-adjust dito sa equalizer. So ito is sample sa inyo. Disregard natin yung channel 2 kasi wala naman tayong insert na ginamit dito. Kasi channel 1 lang ang nakakonect yung insert natin. Hey. Tanggalin natin yung bass na umi-epekto yung equalizer natin. Hey. Yan. Naninipis yung tunog natin. Hey. So yan yung isang bagay na pwede natin timplahin yung equalizer natin in case na kung gusto ng vocalista natin or yung nagbibidyo okay na. So mas maganda kung may extra kang equalizer na dedicated talaga sa microphone na ginagamit. Para mas maganda yung tunog ng mic natin. Pwede rin itong pangtanggal ng feedback. Ayan. Ayan, parang 6K, 8K. Tignan natin kung nag-feedback sa kung i-boost natin. Ayan. So ibig sabihin yan, nag-feedback tayo dyan. Bawasan natin. So yan, na-minimize na yung feedback kasi may certain frequencies tayo na binawasan. Hey. So yan, wala na tayong feedback. So for example, nasira yung crossover natin and yung equalizer lang yung dinala natin, pwede po natin gawin itong crossover. For example, channel 1 is yung full range and then yung sa ilalim is yung sub. O pwede rin high and mid. So ito example ko sa inyo. So yung mangyayari, crossover natin is nasa 1K po yan. And then kung mid mo naman yung channel 2, ito lang yung gagawin mo. Para nag-crossover ka lang. Or pwede ka rin magdagdag dito ng kung gusto mo sumisit yung
ano mo, yung mid mo yan. Pero depende pa rin yan sa inyo kung saan nyo gusto i-crossover yung high natin. Pwede rin yan may konting mid kung gusto mo pakantahin yung tweeter natin. Pwede rin kung gawin mong full range yung channel 1. Ayan, may mid po yan kasama kung full range. Ayan. And then, yung channel 2 mo is pang bass. So, tanggalin mo lang yung mga mid and high frequencies. So, para sa akin, mga hanggang 160 lang yan. Dito ka mag-boost ng sub mo. Tanggalin mo lang yung 40 Hz and below. Para hindi masyadong magalaw yung speakers mo. And then, syempre, safe rin. So, ayan. So, gusto mag-boost dito, 10K, para may maganda yung kalansing. More on vocals, ayan, 1K. Ang ganito. Ayan. So, yan yung example ng kung ginagawa mong crossover na may kasamang equalizer yung ating equalizer. So, ayan mga sir, thank you again sa panonood.